Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong likod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ay pagpunta dito yan sa may Indirom College's main drop-off campus, Avenue Macanli Hill, Western Bicutan yan. At dadalhin natin sa may the Viceroy or Viceroy siguro sa may tower sa may Florence Way, Western Bicutan, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan na sila. Isang tao na lang hindi na po masyadong marami. Dokumento ang kailangan nito pagawa. Miss Joy? Opo, sa pagkakataon sabi ng bayan, isa ng nanay ko, siya daw, okay na po yun ba? Siya na lang daw magpa-process ng mga tulong. Mga pag-ibig. Opo, pwede po yun. Kaya nga, baga, kailangan naman yan, na kasi yung extrajudicial settlement po, ang halaga po yun. Kasi registered owner, yung lola ninyo, hindi po ba? So dapat, kapatid, may malinaw na, kumbaga, transition, yung kwento, madali. Ibig sabihin, mula kay lola, napunta sa inyong nanay, at mula sa inyong nanay, napunta po sa ito. Yan po yung dapat laman ng extrajudicial settlement of estate. Bago na maisipan yung karapatan nyo, doon sa pinsan na bibili, hindi na, kumbaga, manahan o sale na pagdating din. Okay po? At mahal po ba yung magpa-process ng gano'n? Hindi naman po sobra mahal. Siyempre, mas mahalaga pa rin yung halaga ng lupa. Pero kailangan nyo po kasing tanungin ng abogado at kailangan nyo magpa-assess ng estate taxes sa Revenue District Office na nakakasakop doon sa lupa na kumbaga subject of the extrajudicial settlement of estate at of sale mula sa inyong apat na walong magkakapatid papunta kay Pinsan. Kasi po doon, mayroon po namang capital gains tax. Doon sa dalawang salin ng pagpapamana, may estate tax at doon sa pagbebenta, may capital gains tax. So lahat po yan, kailangan ninyong bayaran. Pero paalala, medyo huwag niyong kalimutan yung real property taxes or yung AMIDA kasi kasama rin po yan sa mga gastos. Attorney, bali, naman siya, updated naman yung tax dito. At tandaan natin, yung, kumbaga, kung sasagutin na lahat ng pinsa ninyo, yung gasto sa pagpapalitan, pagpapasikaso niya, mas mabuti ko, pero tandaan po natin, kakibilanganin ng sinamanin yung walong magkakapatid para maisakatuparan yung dalawang extrajudicial settlement of estate at yun na po ang slope day in favor sa inyong pinsa. Saka yung attorney sabi, na yan, attorney, anong tawag dito? Ipa-survey bago Tama po, kasi bago po yan magawa ang titulo, dapat meron pong sinatawag. Ito po. Kasi na po yung Salamat din po. God bless po. God bless you. Para matiyak na hindi naman kayo kumakain ibang mga adjoining properties o yung mga kapatid mga lupa. Attorney, yung pagpapasurvey niyan, dapat kami talaga ang nagastos o yung buyer? Technically, kayo po dapat kasi sa inyo po yan. Pero, pwede nyo namang pag-usapan. Pwede nyo sabihin sa buyer, o bibigyan ka namin ng discount kasi ikaw lang nasagot sa gastos na yan. Pwede po yun. Pag-usapan po ng mga partido. Kasi sinabi na nga namin, attorney, binigyan lang isa ng discount na 100. O yun, baka... 150 per square meter, pero yan ang divide po yan. Any law or any public policy, pwede po ninyo yung pagkataglan. Okay po? So okay na yun, attorney? Opo. Hindi naman pera pala, okay lang Hindi naman po. At hindi naman, siyempre, malaki pa rin yung napupunta sa inyong halaga kumpara din sa mga taxes, yung mga fees and charges
ating pong batas ngayon. Natapos na po yung estate tax amnesty. So, ang applicable po na estate tax ay kung kailan namatay si Lola para dun sa unang estate, yung estate ni Lola, yung applicable estate tax noong taon na namatay naman si nanay ninyo. At ngayon po, kasi ngayon pareho na po ang estate taxes at yung capital gain, parehong 6% na po yan. Pero doon po sa mga naunang mga taon, then kailangan din po yung lawyer po, yung 2025, opo. Opo, yan po yung capital gain, pareho na po yan sa dwelling tax, pareho na rin po yan sa estate tax. Ano po, sir, year na ganun, after may ano bang kumakita doon kung kailan mula namatay? Yun po, paubaya po natin yung sa bigayan kasi sila po ang nagsasabi. Kasi dahil hindi kayo nakabayad sa tamang panahon, hintayin nyo rin, baka magkakaroon tayo ng bagong amnesty kasi doon may surcharges and may penalties po kasi hindi pa babayad sa tamang panahon. Pero ganun pa man, sa BIR, di po malalaman yung tamang informasyon. Okay po, dahil sir, updated naman po ba sa nung tax? Iwalay po yung amilya, kaya ako po sinasabi, estate tax, iwalay po, sa real property tax. Sige, thank you po. Salamat po, Ms. Joy. Opo, ingat po kayo. Kapag sa ngayon po, hindi natin na kami sa mga padalasan, pagbabalik yung mga mensahe po ngayon. Tatanungan, susubukan po natin sa routine. We only have, Well, dali mo mag-12 minutes left po, hindi naman po Eleven na lang. Sorry naman. So, okay, dito po babalik after ito. Siyempre, Hello, Attorney Yan! Basta AM, CCMN. Ang programang ito nabig sa inyo ng Flemex Forte Purulent Capsule. Maluwag ang pagkina, tunawang flema. Basta na kundi, Flemex. Yung napaswal po, yung botika, may Flemex Forte Syrup and bottle. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Flemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, sayang ibulsa. Gawa sa natural na lapidi na tumutunaw at nagpapalabas ng flema. Convenient na, ginawa pa. Flemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Bitin sa Gumel, the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang flema, sige lang po. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag alastos na, oras na ng pagtulong ang kaagapay ng bawat pamilya kung kapos kayo sa budget at hindi pa mapagpakonsulta ng po ni Doc Lenny. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Sunan at Gauletes sa BCMM Radio Patrol sa Istreta at BCMM Teleradyo. Sinabi ko naman sa'yo, ikaw lang sapat na para sa akin. Patay. Ang tagal natin pinagdasal sa Wednesday. Sa wakas binigay na sa atin. At matatuloy kong no filter. May kasama kang makikinig sa'yo. Ako to, isang ani. Kasama si Jack Ami Perez mula Lunes hanggang Viernes. Alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Lalo na yung mag-traffic sa Lazada, sa mainit. Ang pinigil na sila, CNN, every time na sa Istreta, o na sa balita, o na sa public service. Basta AM, DZMM. Hello, Attorney. Ang tambalang Aquino del Prado, nasa inyo na po natin, si Roy. Laguna! Hello, sir. Magandang hapon, Mr. President. Magandang hapon po, sa kaya po, magandang hapon. Opo, go ahead po. Roy? Magandang hapon po. Pastor, kapanungan lang po sana ako. Go ahead po. Nung kumpanya po na pinagtanong. May radyo po ba? TV po ba dyan, sir? Aba, okay lang po sa parang ko. Sa likuran po muna natin yung TV, sir, para po maayos po signal natin. Patayin po muna natin. Nagkakaroon po ng delay. Narinig ko yung joke po. Nakakatawa sa 7 seconds na yun. Sir Roy, papatay lang po yung TV. Hello, sir. Di ba malinaw na ang ating Sir Roy?
Ay, nawala. Yung lila Babalikan lang, natin. hindi lang po dapat. Ako. Batiin natin, partner. Oo. Ginaline Romero, Tita Lina Ho, Estrella Garcia, Kislao from South Korea, nakabalik na. Pero, Sir Roy, go ahead po. Medyo katanungan. Yes po. So, ganito kasi, yung dati pinagtatrabaho kong kumpanya, nagkaroon kami ng kaso. Ginagawa niya ako ng tip. Bali tatlo kami, ginagawa niya kami ng tip. Okay. Ngayon, nag-type Nanakaw po po. ako ng... Okay. Kaya mo ba? Go ahead po, malinaw po. Kinasuhan niya po ako ng tip. May nag-type po ako ng kaso sa Ipor. Sa madaling salita po, nanalo ako hanggang court appeal. Kaya lang, nung pagdating ng Supreme Court ay na-reverse. Pero ang sinabi ng decision ng Supreme Court, hindi niya naman sinabi na ginawa natin doon. Kung hindi, ang pagkasabi lang doon, sinaliwanag ng abogado, kung kumpanya mo at magpapalit ka na, magtatanggal ka ng emplado, may karapatan ka kasi daw ka pagmamayari mo, parang gano'n. Okay. Ngayon, sir, kinauntertiman naman nila ako sa criminal case. Okay. Sa criminal case, sir, nanalo ulit ako. Okay. Pero wala akong nakadeklara na cost o pronunciation of cost kasi tulad yung mga dami sa servisyo, mga ano. Ngayon, sir, ang tanong ko po, kung may pag-asa pa ba na makuha yung separation ko ng 15 years? Kasi po doon sa sinasabi ng Korte Suprema, kaso sa Korte Suprema, dapat po sa labor yun eh. So, doon po ba mayroong pronunciation, may declaration po ba yung Korte na makukuha ninyo ang tinatawag, yung sinasabi ninyo mga back wages for 15 years? Tama po ba? 15 years po, hanggang noong na-file yung nung nagkakaso kami. Pero kung isipin natin hanggang ngayon, ano na siya, mga 32 years na. Opo, kasi yun po yung kaso ninyo ng money claim sa una yung final sa NLRC at kumbaga doon po tayo magdidepende kung ano yung nakasaad doon, kung entitled po ba kayo. Kasi parang ang dating na dismiss, ibig sabihin parang walang batayan yung theft case or hindi napatunayan ng gusto, yun po ba? Kasi doon po tayo magbabatay kung meron po bang buhay na tinatawag nating money claim. Kasi karaniwan po yan, halimbawa, natapos na sa Korte Suprema, ibabalik po yan sa NLRC for execution. Kagaya nun, kung may award sa inyo ng back wages, dapat nakasaad din po doon sa kaso o doon sa text ng decision na dapat ibayad sa inyo. Kasi kung wala po doon, ay wala pong pagbabatayan ng pagbabayad sa inyo ng back wages. Sir Roy? Opo, mayroon po sa NLRC pero sa Supreme Court wala pong nakalagay na gano'n. Yun po, kasi dapat po nandoon. Kasi kung tutusin, baka po ang nangyari, sinasabi, kailangan po natin talaga mabasa kung ano yung nasa desisyon ng Korte Suprema bago po natin masabi. May nagka-handle po sa inyo dahil nakarating kayo sa hanggang Supreme Court. Yung lawyer po na tumutulong sa inyo, ano po ba ang sabi sa inyo? Ang sabi kasi, sir, itong lawyer na huling-huli, itong criminal court, sabi niya, talikan mo sa libor. Kaya hindi ko na makausap yung PAW na yun, kasi PAW po yung lawyer ko nun, dahil ang PAW naman po, nabibigay kung saan-saan eh. Tama po. Pero ang nakakuha po ba kayo ng kopya ng desisyon mula sa Korte Suprema? Mayroon po kami. Ayun. Kasi kung yun, kasi hindi ko pa po nababasa yun. So hindi ko po masabi sa inyo kung meron pa po talaga kayong kumbaga makukuha bilang award sa inyong tinatawag nating money claim. So siguro po, Sir Roy, kung pwede ninyong ipadala, hindi ko po alam kung gaano kahaba yan, doon sa ating Viber hotline yung buong desisyon, kung pwede nyo ipastan, tapos padala nyo po para tawag po ulit kayo, para pag nabasa ko po ay pwede natin pag-usapan ulit. Kasi ngayon po kulang na po tayo sa oras. Sige po, at pag-isip ako kayo personal po na dahil hindi kong makakaano ako. Sige po, maraming salamat po, Sir Roy. Mayroon pa akong isang attorney, isa na lang, hindi pa pahabol lang. Kaya pa ba? 4 minutes. Go ahead po. Subukan po natin. Pero din kasi sa aking kapatid ko, pinatay ngayon nanalo din po ako sa kaso, na-decisional siya, pero siya pinagbabayad ng almost 300, mga 280 ba, 250,000. Saan po ba yung team yun?
Okay. Karaniwan po, sabi nga natin, natapos na yung kaso sa korte. Sa korte po, hihingi kayo ng tinatawag na writ of execution. Pagkatapos po na maging final and executory po yung decision. So dapat meron pong certification yung korte na walang appeal. So ibig sabihin, hindi na pini-question sa higher court, pwede na siyang maging final and executory. At doon din sa same court kayo hihingi ng writ of execution. Paano nyo makukolekta yung civil liability, malamang po yan, arising from the crime. Tama po ba, Sir Roy? Yes po, yes po. Kapatid po yung biktima eh. Nakakulong po yung biktima kasi sentence na po siya. Okay, so yun po. Balik po tayo dun sa korte at para po, kapag may final and executory judgment na po, sharing naman po ng korte ang maghahanap ng property kung sino man yung nasentensya na dapat magbayad ng 300,000 in damages. Ayun po, Sir Roy. Maraming salamat po. Sige po, kapag po sa korte, ay sasasunod po kayo sa libor magdala ko po magagawa ko para makapunta po. Maraming salamat po. Sir Roy, pasensya na po. Bukas po itabit po natin bago po yung mga katanungan. Kada, 3 minutes left po ahead. Yung mga naipagod. Sa bago na section South of South Korea, Vladimir De Leon, Tina Hermosino, Dino Capurawan sa mga Jordan, Gaya Chintan, Guyana, Irante, watching from Winnipeg, Canada. Wow, never been there. That's what the team of reading from Austria. Wow, never been there. Sa Tina ho, From, from Bulacan ba? never been there. Nakakalaw ko na rin ang punta. Kita mo na Damian, ang problema, grabe na bali ninyo, itong TV, grabe ang basta. Partner sa Nila Galvez, mula Riyadh, Saudi Arabia. Never been there, partner. Railway, andyan din. Si Romeo, Rono, Sabi ni Romeo Donong, attorney, magandang tanghali sa mga partner ko. Pangalan mo. Maraming salamat, Sir Roman Garabindan, si Ray Santos, si Nathan Galvez, si Roberto Monico Ignacio, Jerry, Louis Vasco, Inday Lavaz from Madrid, Spain, Luis Pedregosa, Jerry, Senona Damian ulit, Darwin Cabalas, James Perez, yan, pag-git na natin lahat, partner. Kapag ko lang ito, hindi natin napapahati. Bali, Paano ba yan sa doon? sa Pampanga, partner. Never been there, partner. Never been this way. Oo, Happy birthday, Miss Samantha Nicole Medina. And happy 60th birthday, Mrs. Lorna. So, Ayun, alam mo sa birthday. Sa napakalaking pamilya ni Doge Magandang, sabi nga yung family niya, 150 million Filipinos, sabi nga. Sabi ko na play. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin tumutong sa aming Monday episode. Ako po si Liza Aquino, nagpapalala po namin dito sa Lower City ang mga batas nila maintindihan. Attorney Noel Ventrado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lamang po at manigurado. Dahil gusto po sa inyo, attorney, sagot siya ng bata. Susunod na po si Doc Lex mo at Tito Pete Cordero sa CBFM Action Ngayon. See you tomorrow. Ingat, bye! Hello, attorney. The CCMM. Ito po ang CCMM Radio Patrol sa Expressa at CCMM Teleradyo Una at Alina Una sa public service. Kasabi ng JBP, Kapitanan ng mga Pwede natin ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas na ito ng hapon. Ang oras ay ito ng Lemex 48. Morning, agapan ng galong at Lemex na kamera. Pagbatang na kundi, Lemex. CCMM. Balita. Gayon. Mga kapamilya, kasado na
sa bawas sa presyo ng produsyong petrolyo bukas. 70 centavos ang rota sa diesel at ang 60 centavos sa kerosene. Gasolina, tataas naman ng 10 centavos kada litro. Simula Enero, mahigit 17 piso na ang dagdag presyo sa diesel habang mahigit 14 pesos sa gasolina. Sa ibang balita, desisyon sa panawagang palawigin ng ban sa pag-angkat ng bigas, target ilabas sa susunod na buwan. May kumpirmadong sigurado mula Malacanang hatid, Grabe Patrol, Christian Yosores. Christian. Hindi sa unang linggo ng Nobyembre, ilabas ng gobyerno ang desisyon sa panawagang pagpapalapit ng ban sa importasyon ng bigas. Sa first briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nagpulog na ang mga miyembro ng Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee na nasa ilalim ng Economy and Development Council. Napag-usapan anya sa nasabing pulong ang posibleng extension o pagpapalawit ng funds by importation pati ang pagtatakda ng farm gate price na bigas. Magsusumite pa ng rekomendasyon ang komite sa Polseo at doon pa lang nila pagdidesisyonan ng CCC kung palalagin pa ang ban sa pag-aangkat ng bigas. Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Villarreal Jr. sa pagdinig ng Kamara na palalagin ng gobyerno hanggang sa katapos ng taon ng rice import ban at magibubuksan pasok ng Enero at magpapatupad muli ng ban sa Pebrero para mapiyang ang simula sa pena bigas na yan sa darating na tag-init. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yosores, DCMF. Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, mga dineport na Pilipino marino mula sa Estados Unidos umapela ng tulong sa pamahalaan. Sa isang kumpirmadong sigurado hatid, Radio Patrol, Cruz Legazpi. Hindi manuhay pa ang tripulante si Layatar habang ilalahan ang naranasan niyang pangharap sa kamay ng Customs and Bureau of Border Patrol o CBP ng Estados Unidos ngayong Hunyo. Kwento niya nagtatrabaho siya bilang security sa isang barkong panandalian tumigil sa Detroit ng United States. Nang magsagawa ng random checking ang CBP, kasama siya sa 7 Pilipinong pinababa ng barko, pinusapan at isinailalim sa interrogation. Hinigit kumaro ng CBP na miyembro siya ng mga group ng mga terorista o di kaya may masela mga mensahe. Bagamat US visa holder si Gina at kumpleto ang mga dokumento mula sa Money Agency, pinauwi pa rin siya dito sa bansa sa hindi tutukoy na dahilan. Inansita rin ang kanilang US visa. Laban sa pang-abuso ng Estados Unidos, kahit nilang palagutin ang mga may-ari ng barko at mga hindi ko magbibigay ng karampatang tulong sa mga tripulante. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Legazpi, DCMF. Maraming salamat po, Legazpi. At yan ang mga balita, basta may nangyari, nakareport agad sa DCMF ang topic page at yung sila. Ako po si D. Seril. Sa bawat hinahin, meron kang maaasahan ng makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DCMF na hanggang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Ikahapon, bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagkaservisyo. Winning Cornero at ang katuwang sa kalusugan at public service ng Senate. Ito ang DCMF. Aksyon ngayon! Magandang hapon mga kapamilya. Ito ang ika-7 ng Oktubre. Lunes na Lunes. Kumusta ba ang lahat ng tao ngayon? Kumusta ang weekend mo? Ito, Winnie. Nakikinig. Pero alam mo, akala ko talagang dadami sa akin ang pagkilo. Pero kawawa ang Davao sama sa Taiwan. Medyo, yun lang.
sa National Capital Region pa lang masyado, pero yung mga minsan po sa Bicol area, sa Paluan. Grabe daw. Grabe daw. Yun nga eh. Pero, ganyan talaga, naku, tayo naman sige-sige lang. Diba, sabi nila, huwag na ka na leave the Philippine word na ang Pinoy ay resilient. Hindi mo lang naman sinabi. Muntik ko na sinabi kasi niya binawin sa bigla. Pero yun lang ha, parang Kaya natin lahat yan Yes. dahil walang ibibigay ang Panginoon sa atin na hindi natin makakayanan. Kaya tandaan niyo, sa bawat pagsubok ng buhay, kakampi natin ng Panginoon. Kaya magdasal tayo lagi. At naku, ito, meron lang tayo babatiin. yes, go ahead. Ang pinakabagong doktora ng pamilya Pila, Yes. si Doktora Daniela Luis Ramos Kilab. Siya po ay nakapasa sa Doctor of Optometry Board Exam sa kakailan lang. Ang mensahe po ng pagbati, of course, sa buong BBNN dahil nakita po namin ito lumaki. Kaloka. Nung ligit-ligit lang ito ng bata dito pag binibitbit dito si Bessie. Siyempre, proud na proud and blessed talaga. We are so blessed and proud of you, anak. We love you so much from Papa Benji, Mama Aji, and your brother Nick. Maraming salamat. Ako, God bless you, Doktora. Diba? Sulat ako talaga. Sabi ko kay Benji, may doktora ka na. Diba? And also, congratulations sa lahat na pumasa sa physician's licensure examination. Alam ko yun na kung gaano kahirap. That was one of the toughest exam na dapat mo. Bakit marami ba kayo? Going end po yan, hindi ka. Ibig ko sabihin po sa mga board ninyo, marami bang mga klase ng board? Ay, ito po yung pinakauna para magkaroon, para makamit po ang MD sa pangalan. Okay. Then, after nito, nakakapaghahanap ng specialty, panibagong exam. Pero ito ay, sabihin natin, cumulative activity ng ating kolegyo. Para makamit po Ano ibig sabihin? yung Doctor of Medicine. Oo, yung cumulative, Years of effort sa academy. Mula nung umpisa, yung unang first year mo pa lang, Yes. may pre-med pa. Pre-med, no? Tapos ibabagsak sa isang exam. Ay, hindi. Kasi ang pre-med minsan walang board exam. Depende. Hindi, yung dun sa Ay, opo. kasama yung Yes. Ay, pinag-aralan. hindi na. Medicine lamang po. PLE, Physician Licensure Exam. Ay, yan lang po ang pinaka-grabe. Sabihin natin, kasi para pagkaroon ka ng lisensya, yun ang numero mo. And then, after that, pipili ka na. Ano ang residency mo? Gano'ng katagal naman na yun? Ay, depende kung anong specialty na papasukan mo. Kagaya ako, internal medicine mo, kailangan 3 taon ng residency Pero training. kapaisip, di ba yun? Nag-subspecialty ako. Ay, dahil, nandun sa PT Zoology, pre-med po yun. So, 4 years pre-med. Ito, 4 years medicine. Then, magka-clerkship ka. So, yun, magano ka sa clinic, no? Mag-internship ka. Board exam on your 10th year of pag-aaral. Then, pag nakuha mo na ang lisensya mo, pili ka na ng specialty na papasukan mo. Depende, 3 taon hanggang 7 taon kung anong gusto mo. Ay, yun! Doktor ka talaga? Hindi. Pero, Ano talaga gusto mo? music. Ay, music! Major in piano. Si Ay! Pero, ang pinaliwanag pa ng papa ko na pwede mong balikan ang paso mo anytime. But, my father, he is with the Jesuit community and seminarista. So, wala, bands or others ang kanyang tema. Ayan, para sa Pero totoo naman. Yes. Totoo naman ang sinabi ni Papa. Pero tama ka, you should also have faith. I followed my father, I followed my parents, and then later on, everything will just fall into place. Into place, that's right. And you will learn to love it. Hindi ko naman inayawan. Hindi ko sinasabing ayaw ko, but, you And know, it will never be too late to, tawag dito, fulfill your other passion. Katulad na nung tawag dito, nung sister-in-law ko, she wanted to be a nurse during her time. Nung makalumang panahon, di ba,
magulang na maging nurse. Anong gagawin mo dyan? Magpapakaalipin ka sa hospital, gano'n. Yes. Tawag dito, nag-accountant siya. Tapos, naging accountant siya. Nagpunta ng Amerika, accountant pa rin. Yes. Pero at 50, Yes. alam mo, nag-take siya ng parang certification to be a caregiver. Kumasa. Oh my God! At on the side, meron siyang caregiving task, nurse task, alam mo yun? So, Well, it's never too I late. will always believe that everything has its destiny Oh, yeah. before we have been born. Lahat yan ayun tayo. And 50-50. Yes! Yes! Ay, teka muna, anong gagawin niya? Ang gagawin natin, ibibigay mo yung oras, titawin ang oras natin. 2:12. 2:12. Sa oras ng 2:12, tayo ay magbibigay daan sa ilan sa mga ating mga radyo control. Issue ng korupsyon sa pamahalaan na sa top national concern ng mga Pilipino ayon sa survey. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, First Season. First, Dapat din, ikaw rin tumaas ang pangamba ng mga Pilipino sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon yan sa pinakahuling tugon ng MASA survey na isinagawa ng Okta Research. Sa unang pagkakataon, pumasok ang usapin ng korupsyon sa top 5 na pinakamahalagang isyu para sa mga Pilipino. Mula 13% noong July ay pumalo ito sa 31% noong September. Ang pinakamataas na antas mula nang isinagawa ang survey. Natin inaumuna pa rin ang mataas na presyo ng mga Pilipino sa 48%, habang ang usapin ng pagkakaroon ng abot kayang pagkain ay nasa 31%. Samantala, ang usapin ng trabaho ay bumaba ng 9% mula sa 26% noong July. Ayon sa Okta Research, ang pagtaas ng interes sa isyu ng korupsyon ay maaaring dulot ng lumalakas na panawagan ng mga Pilipino para sa pananagutan at integridad ng mga nasa gobyerno. Ang survey ginagawa mula September 25 hanggang September 30 gamit ang 1,200 respondents sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season at CFM. maraming salamat, First Season. Samantala sa ibang balita, mula Malacanang, dumistansya sa umano'y pagtanggal sa pensyon ng mga retiradong general na kumukontra sa gobyerno. Oh, may ganun. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Torres. Ipauubayan ng Malacanang sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pagresolba sa isyu ng umano'y pension cut o pagtatanggal sa pensyon ng mga retiradong sundalo at general na nagpapahayag kontra sa gobyerno. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Secretary Claire Castro na wala pang tugon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumutang na issue. Pero dahil may kinalaman niya sa ASP ang usapin, mas mabuti ang kung sadahan na lang mismo ang magresulta at pag-aaral kung may kailangan pag-aralan sa issue. Malamig naman ang tugon ng balanso kung may pananagutan pa rin sa pamahalaan ng mga retired military personnel na kumukontra sa administrasyon dahil patuloy pa rin nilang pagtanggap ng pensyon. Ayon kay Yussi Castro, mananagot lang naman sa batas ang mga retiradong sundalo kung may ginawa silang krimen at kung tinaabat ng bahala sa pag-atot sa kanila. Naulin ang pinabulaanan ng DSP Artito at nilinaw na malistoso at walang katotohanan na nagbanta si Pangulong Marcos Jr. na alis ng pensyon ng mga retired military personnel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Torres, ACMS. Thank you, Christian Torres, nagpabalita mula Malacanang. Panukalang magbibigay ng ayuda sa mga magsasaka, ihain sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Amela Vázquez. Doon sa Sitaw City, sa ilalim ng House Bill 569, makatatanggap ang mga magsasaka ng ayuda sa panahon ng pagtatanim. Kabilang dito ang 5 sako ng abono, 2 litro ng insecticide, 4 na sako ng mga bibig at 10 kaso ng kristal. Sinabi ni First District Representative Rosalie Ang Salvaje na layo ng pansipalang tribunal ang lumalalang sitwasyon ng mga magsasaka paging ang banta sa PCCB. Sabi din niya ang mamamagpalibay ng palay sa harap ng mataas na production cost. Sakop naman ang panukala, mga magsasakang nasa ilalim ng registry system for centers in agriculture. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol namin na Vázquez, CMM. Maraming salamat.
Duterte. Bakit? Alamin po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Kenny Cordero. Tito Winnie, Doc Denny, special pinag-guested sa Office of the Movement Business ang Bayan Party at hindi Pilipinas para sa agarang aksyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung maling gamit sa confidential expense funds at abuse of power. Hindi mo din i-transfer ko at hindi concerning Pilipinas ang ahensa na imbestigahan ang mga article of impeachment sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal ng panibagong reklamo hanggang February 6, 2026. Alinsunod sa isang taong patakaran sa ilalim ng konstitusyon, itili habang hinihintay ang panahong pinahintulutan ang muling pagsampa ng reklamo. Dapat pa rin magkaroon ng masusing investigasyon at managot ang dapat managot. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, hindi na. Thank you sa iyo, Kelly Cordero. At maraming salamat, Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Inkwenta. Ang puso ng Daily CNN. Aksyon ngayon. Okay, sa ilang sandali lamang po'y magbubukas na ang Ginica sa Instrenta. At ang tatalakay ni Doc Denny today ay... Mana. Alam mo ba yan, Tita Winnie? Bakit ba kami ka? Dapat magkagigising ka para kang May ganun. mana. Importante yan, ha? Saan ang na-observe mong pamamanat? Sa hindi nakakita. Kung iba't ibang rason, bakit tayo nagkakaroon ng pamamanat? Talaga ba? Oh yes, hindi yan exclusive sa isang organ system namin. O siya, alamin niyo po yan. Mamaya, samantala, baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa mana. Water retention? Water retention or edema? Edema, o yan. I-text nyo na po sa ating Viber number 0919-278-3000 at siyempre, pwede na po kayong mag-chat sa ating chat room sa DZMM Radyo Patrol sa Expressa at DZMM Teleradyo social media site. Meron din tayong direct line, Tita Winnie, yung DCMM direct line natin, 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At sa ilang sandali, babalik pa rin ang aksyon ngayon. Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Denny. Basta AM, DZMM. Ubo ng anak, nakababahala sa problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambahin ko. Ang Blemex for Kids ay gawa sa nabulsi. Pinutunaw at pinalala pa sa problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para sa iyo. Camille Gracia Paupo, the Reflex for Blemex. At napanagat ang kuko at lemang nakabara. Ang batang nagundi, Blemex. Magbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM. Kwenta at DZMM Teleradyo. May tutupon, may pagpipon, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang DZMM Public Service Team. Ang team naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Denny, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at Jack Abby Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ingat po. Thank you. Thank you. God bless. DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat Ayan, so natrap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.